mga pasado po alas 2 ng hapon. Tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng alas 3. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ng ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po, yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Pilipinas, ano na? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi, etong si Senator Rodante Marcoleta masyadong mainit dyan sa Senado. Marami siyang nakakabangga. Marami siyang naiengkwentro. Kaya, ipapaliwanag natin dito sa video ngayon kung bakit ganito si Senator Rodante Marcoleta. Pero bago tayo magsimula, shoutout po muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, at syempre pa yung mga silent viewers natin. At number 1 dyan, yung mga avid na commenters natin dyan sa baba. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre, hindi natin makalimutan ng mga bashers. Mga bashers! Alam ko, nanonood kayo. Shoutout din sa inyo. Yan ang tatalakayin natin ngayon, itong ating bidang si Senator Rodante Marcoleta. At mayroon pa tayong isisingit na isang vlogger na kung tawagin nito si Mata. Minsan napanood ko ang live nito, hindi lang ako makapag-komento kasi hindi ako subscriber niya. Nakaset kasi yung kanyang channel na para lang sa mga subscribers. Masyado rin itong pa-VIP. Akala mo kung sino. Si Mata, makikita niyo yan. Nakikita niyo dyan. Yan yung tatalakayin natin. Hindi ko lang makuha yung video niya sa kanyang live kasi mahilig mag-live ito tuwing gabi. Huwag na ninyong puntahan. Dito na ninyo panoorin. Mamaya, tatalakayin natin kung ano yung sinasabi nito. Wala akong video clip na magpapatunay na ginawa niya yun. Pero ang sabi niya, pinagmumura niya raw yung Iglesia ni Cristo. Ngayon, yan ang pag-usapan natin. Pero syempre, bago tayo magsimula, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan, nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas. Ano na? Ano na nga ba ang nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas? Eto, tatalakayin natin dito ng una, itong si Senator Rodante Marcoleta. Doon sa mga hindi nakakakilala kay Senator Rodante Marcoleta, talagang makikita ninyo na istrikto ito. Kaya nga tinawag ito ng pambansang simangot noong panahon pa lang ng kampanya. Pero dapat, hindi yan ang maging implikasyon ninyo, hindi yan yung maging basihan ninyo sa kanyang pagkatao. Kasi sa totoo lang, napakabait na tao na ito. Bakit ko nasabi yan? Of course, kapatid natin ito sa pananampalataya. Kaya alam natin na yung mga issue na binabato sa kanya ngayon ay sigurado tayong hindi totoo yan. Kagaya ng sinabi ni Senator Ping, bakit ba masyado kang protective sa Diskaya family? Anong sagot ni Senator Rodante Marcoleta? Mabuti ay ka, nasabi mo yan. Pwede ba natin i-record dito sapagkat yun ay panahon ng recess ng kanilang sesyon. Pero patuloy pa rin yung kanilang bangayan. Ngayon, ito yung sinasabi ng mga ob-ob na mga vloggers. Si Senator Marcoleta raw, lumabas ng kulay. Lumabas na totoong kulay na nababayaran at nangongolekta na ng pera. Dahil nga doon sa post na malisyosong post ni Ramon Tulfo. Naalala niyo? Yung kinontent natin kahapon na pinagalitan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Ben Tulfo. Hindi niya kasi napigilan yung kanyang sarili sapagkat nakakahiya na ika sa mga kapatid natin na nandun pa naman sa Senado. Kaya anong ginawa niya? Binakbakan niya itong si Ramon Tulfo. At pinakita niya doon, pinaalala niya yung nangyari kay Ramon Tulfo noon sa Iglesia ni Cristo. Na baka ika nakalimutan mo na kung hindi ka pinatawad ng tagapamahalang pangkalahatan, baka hanggang ngayon naghihimas ka pa rin ng matatabang rehas doon sa oblo. Ito yung sinasabi natin dito, bago kasi kayo humusga,
Kagaya niyan, si Senator Rodante Marcoleta, hinuhusgan na ninyo na kesyo tagapagtanggol, kesyo abogado ng mga Diskaya family. Mga ob-ob kasi kayo, hindi nyo inisip, hindi nyo tinitingnan kung anong motibo ni Senator Rodante Marcoleta. Ako na ang magpapaliwanag sa inyo, makinig kayo mga ob-ob kayo. Ako na magpapaliwanag sa inyo, bakit ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta na protektahan ang Diskaya family kung may mga utak kayo. Number 1, malalaking isda yung kanyang binanggit sa kanyang affidavit. May congressman, at hindi lang basta-basta congressman, malakas na congressman. Kasi may congressman na mahina, mayroon ding congressman na malakas. O pag sinabing malakas, nakadikit ito sa pader. May sinasandalang pader ito. Unang-una na si Saldico, tapos nakarating kay Romualdez. Sino ba naman ang hindi matatakot dyan? Kaya si Senator Rodante Marcoleta natatakot sa kaligtasan nitong dalawa na ito. Bakit? Kahit pa sasabihin nila na maraming pera ito, kaya niyang proteksyonan yung sarili niya, kaya niyang kumuha ng isang batalyon na security guard, hindi pa rin yan assurance na safe ang kanilang buhay. Bakit? Alam naman natin kung gaano kalakas itong Romualdez at itong Saldico. At alam din natin kung gaano karumi ang politika na kahit sa eleksyon pa lang nagpapatayan na yung mga yan dahil sa kape. Mahilig sila sa kape. Ano ba yung kape, boss, na tinutumbok mo? Kapangyarihan at pera. Kaya mahihilig ang mga politiko natin sa kape. Although, marami na silang pera, gusto pa rin nila ng kape. Kasi gusto nila ng kapangyarihan. At syempre, gusto pa nila ng mas maraming pera. Kagaya sa mga na-issue ngayon, nagdi-deliver. May isang bagong testigo, si Senator Rodante Marcoleta, na lumapit mismo sa kanya na isang marine officer na nagtatrabaho bilang detail kay Ako Bicol Party List Saldico. Mapapansin ninyo, yung video na pinalabas natin kanina, ang dami niyang na-experience. Pera! Basura ang tawag nila sa pera. Kasi nga, mali-maleta yung dinideliver nila na kung tawagin nila ay basura, pero pera pala yun ang laman ng isang maleta na nagkakahalaga ng mahigit 48 milyones ang bawat isa maleta. Nakakabahala na po ito. Bakit? Napupunta sa 2 tao lamang yung pera ng kaban ng bansang Pilipinas. Kaya totoo, hindi nagkamali. Kung maalala ninyo yung sinabi ni BP Inday Sara, nung sinabi niya, 2 lang naman yung naghahawak ng budget ng Pilipinas. Si Saldico at itong si Romualdez nga na lumayas na sa kanyang pwesto. Pero, bata po tayo dyan. Balik tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Rodante Marcoleta, gusto niya talagang protektahan yung mga Diskaya family. Bakit? Pag nandun kasi sila sa Witness Protection Program, hindi sila basta-basta makalabas doon. Hindi pwedeng lalabas sila, pupunta sila ng mall. Hindi po pwede. Mayroon niyang rules and regulations bago sila tanggapin doon at bago sila palabasin doon. Kailangan safety sila at all times. Yan ang gustong mangyari ni Senator Rodante Marcoleta. Pero binibigyan ng kulay nito mga ob-ob na mga senador na kasama niya dyan. Kitang-kita naman natin, halata naman, na pinipilit nila na si Senator Rodante Marcoleta ay tagapagtanggol, tagapagligtas nitong Diskaya family. Na wala naman siyang ibang gusto, kundi ang kasiguruhan, seguridad nitong mag-asawa na ito, sapagkat anytime nga naman, kahit na isang batalyon pa, ang kunin nilang bodyguards, wala rin mangyayari yan. Sa talino ng mga masasamang espiritu na kanilang kalaban, hindi ubrayang mga bodyguards nila. Whereas, kung nandun sila sa WPP, gobyerno ang magpoprotekta sa kanila. Hindi pwedeng basta-basta lang sila makalabas, hindi basta-basta lang sila may kakausapin. Limitado ang kanilang galaw, safeguard ang kanilang mararamdaman doon. Yan ang gustong mangyari ni Senator Rodante Marcoleta. Kasi ganito yan, mga ubob, makinig kayo. Pagka may nangyaring hindi maganda dyan sa mag-asawang Diskaya, tapos ang boxing. Bakit? Wala nang magpapatunay, wala nang magpapatotoo, wala nang kukontra doon sa mga sasabihin ng mga nabanggit niyang malalaking isda. Nagets ninyo? Alam ko hindi nyo nagigets yan, kasi mga ob-ob kayo. Yung iniisip lang ninyo, inaabugaduhan ni Senator Marcoleta itong mag-asawang Diskaya. Kaya ngayon, kung mapapansin ninyo, habang tumatagal yung investigasyon dyan sa Senado, marami na ang gustong pumasok dyan sa WPP. Bakit? Sigurado kasi sila, ligtas sila dyan. Kagaya ng sinabi ni Senator Marcoleta, magturo lang kayo, kami na ang bahala sa inyo. Ibig sabihin, magsabi lang kayo na totoo. Sabihin lang ninyo kung sino ang kasali ninyo, sino ang kasabwat ninyo. Gobyerno na ang bahalang mag-provide sa inyo ng safety ninyo. Kasi nga, kayang-kaya kayong ipatumba ng mga yan. Yung mga sinabi ninyo, yung mga nabanggit ninyo, may mga senador pa,
Pag magtulong-tulong yung mga yan para patahimikin kayo, wala na. Olats na. Tapos ng boxing. Hayahay na ang buhay ng mga ob-ob, ng mga tunay na kawatan ng kaban ng bayan. Nagets ninyo mga kapatid, kababayan at mga boss? Alam ko, nagigets ito ng mga subscribers ko. Pero doon sa mga bashers ko, doon sa mga ob-ob na makikitid ang utak, hindi nila magigets yan. Hindi nila makikita yan. Ang nakita lang nila, si Marcoleta na nagiging abogado ng mga diskaya. Di ba? Totoo? Hindi. Totoo. Yan naman talaga. Oh, tapos na tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Puntahan natin ito si Mata. Mata, kamusta? Kahit wala akong video na ipapakita rito, napanood ko kasi ito nag-live. Meron sa kanyang, nagko-comment sa kanya na yung kamusta daw yata, yung parang kamusta yung mga iglesia ni Cristo. Sabi niya, pinagyabang niya pa. Hindi, pinagmumura ko sila. Murahin mo, lelang mo. Ob-ob ka. Ito, sigurado ako matapang lang ito pagka marami sila. Matapang lang ito pag may kasama ito. Pagka hinamon ko ito ng one-on-one kami, hindi ko alam. Baka yung yak balls nito, pati yak balls nito, tutunog. Mag-a-alarm. Sigurado ako. Sa itsura pa lang nito, hindi lang ako makapag-comment. Ayoko naman mag-subscribe sa kanya para lang mag-comment. Sino ka? Mata? Ang yabang nito magsalita. Ang sarap nga mag-comment eh. Hindi lang talaga ako makapag-comment dito sa tao na ito. Ob-ob ka. Gusto mo one-on-one tayo kung talagang matapang ka. Minumura mo yung iglesia ni Cristo? Malas mo. Andito na si Boss Rick. Pilipinas! Ano na? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong magtapang-tapangan dyan sa mga channel ninyo. Baka mamaya isang araw, makakita kayo ng katapat. Kagaya nito si Mata. Hahanapin at hanapin ko yung video na sinasabi niya na pinagmumura niya yung iglesia ni Cristo. Abangan ninyo. At ipapalabas ko talaga dito. Ngayon, nasabi ko lang ito sapagkat sumama yung aking damdamin. Hindi ako makapag-record sapagkat maingay ang paligid. Pero ngayon, unahan ko na ito. Hahanapin ko yon. Halongkatin ko yung video niya. At ipapalabas natin dito. Abangan ninyo, bibigyan din natin ng ribat. Iriribat ko ito si Mata. Kahit saan kami magkita nito si Mata na ito, hindi ko urungan ito. Yung pinagyayabang niya, na pinagmumura niya ang iglesia ni Cristo, pasalamat ka. At hindi ko nakita, hindi ko narinig yun. Mata. Gusto mo, labanan tayo. Mata sa mata. Ito na yung nangyayari na Pilipinas. Ano na? Yan lagi yung sinasabi natin dito. With that, mga kapatid, mga kababayan at mga boss, pero syempre, saludo tayo sa ating Senator Rodante Marcoleta. Magaling. Kasama niya talaga yung ating Panginoong Diyos sa kanyang mga adhikain sa buhay. At kung ano pa ang ipapatupad niya at ang good news niya. Good news! Yung naging content natin kahapon. 230 kilowatt hours na ang magiging libre. Dahil katumbas yun doon sa budget na ilalabas nila sa AX. Nagsimula lang yan sa 20 kilowatt hour. Samantala ngayon, umabot na sa 230. Sana hindi haharang itong mga ob-ob na mga kasama niya. Yan lang mga kapatid, mga kababayan at mga boss, yung may hatid ko sa inyo sa araw na ito. Kayo, mag-comment kayo dyan sa baba kung ano ang reaksyon ninyo tungkol doon sa kay Senator Rodante Marcoleta. Mapa-negative man yan, mapa-positive. Welcome po kayo rito, lalo na doon kay Mata. Mag-comment din kayo mga kapatid. Kung may kapatid dyan na nakasubscribe, mag-unsubscribe na kayo dyan kay Mata. Ako na nagsasabi sa inyo, nakikita ninyo mukha. Yan. Yung mukha na yan. Iwasan ninyo yan. Ob-ob yan. Pag narinig ko yung mura niya sa iglesia ni Cristo, babalikan ko yan. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwede lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.